Good morning, Tawel. Good morning. Good morning, Tawel. Oo nga eh. Sabi ni ano? Apollo, Hika, Biblia, Katikista. Grabe umaga na bro. Yes po. Pero kakaiba naman yung, yung live natin. Kakaiba po yung live natin ngayon, no? Good morning, Tawel po yung gagamitin. Meron lang po akong i-confess. Matagal ko na po itong gustong sabihin. Kahit kay Kuya Jando, kahit sa inyo. Sabi ni Kuya Apolohika, Biblia, Katikista, anong topic bro? Sige. Personal, ganon. Parang, sa lahat ng topic ko, ito yung pinakamalupit. Kasi patungkol po ito sa akin. No? Patungkol po ito sa akin. At meron akong gustong i-open up sa inyo, no? Kasi napapagod na rin ako kakasikreto. Maganda po yung open na rin ako sa inyo, no? Hindi po muna ako magbabasa. Hindi po muna ako magbabasa. Nasa sa inyo po. Nasa sa inyo po kung hindi ako makapagsalita. Para sa inyo po kung susuportahan nyo pa rin ako. Kailangan ko lang po kasi maging totoo kasi nausik na rin ako ng konsensya ko, no?
Shout out 18 live viewers. Okay po. Kasi ganito po kasi yan. Nung ako po ay pinanganak, hindi po ako namulat sa kumpletong pamilya. Hindi po ako namulat sa buo yung nanay, buo yung tatay. Kasi po, ang nanay ko nakatatlong asawa. Yung tatay ko nakatatlong asawa. Nung ako po ay lumaki po ako sa panggugulpe ng tatay ko. Hindi po ako nakaranas ng appreciation, no? Nung ako po ay nagkaroon ng isip, hindi ko nga rin po alam paano ako natutong magbasa at magsulat. So, ibig sabihin, hindi ko po naramdaman na may magulang pala ako. Ngayon po, dumating po ako sa stage na kailangan kong mag-isa. Kasi lumaki ako sa ginugulpi ako ng magulang ng tatay ko. Lumaki po ako sa bugbog. Lumaki ako sa bugbog ng magulang. So meaning wala akong kinalakiang magulang. Hindi ko po kasi alam kung paano ko ipapaliwanag. Hindi ko po talaga alam kung paano ko ipapaliwanag. So lumaki ako ng walang magulang. Kasi nung ako po ay elementary, laki na po ako sa gulpe hanggang high school. So nung 16 po ako po ay nagpakatulong sa mga kamag-anak para mabuhay. Hanggang sa naging pokpok po ako. Ngayon, bakit ko po ba ito sinasabi? Nakausap ko po kasi yung mga kapatid ko. Mabigat po kasi sa akin yung sasabihin ko, no? Nasa sa inyo po kung susuportahan niyo ako. Okay po. During that time, nung ako po ay ginugulpi ng tatay ko, wala po akong bahay na matitirahan. At napersa po ako na maglayas kasama yung gamit ko, bit ko. Tumira po ako sa kalsada. Natutulog ako sa mga gutter, natutulog ako sa mga bangketa. Ngayon, may time, yung time na yon ay
Dahil kipad-kipad pa noon, may nakilala ko na kaibigan, si Ashley Imperial. Ito po yung totoo. Yung Ashley Imperial na pinapakilala kong pinsan ko, alam niya ng AMS. Pinapakilala kong pinsan ko. Hindi ko po siya pinsan, nakatira ako sa kanila 1 taon. At pinasok niya ako sa mga clan-clan. Nag-clan-clan ako. Sa clan-clan. Doon ako natutong mag hormones, mag pills, yan. Doon ako natutong. Hanggang sa overuse ng katawan ko during that time kasi nakilala ko siya, tapos pinatira niya ako, kailangan kong makisama. So every Saturday, kailangan kong magtrabaho. Kailangan kong magtrabaho, nagpapakilala ako sa kanila ng bisita. Yan. Yan yung may dalang mga bulaklak, yan yung mga may dala sa akin na mga pagkain, may dala sa akin na kung ano-ano. Kasi nung time na yon, hindi naman po ganito yung itsura ko. Ang ganda ko po nung time na yon. So, syempre, yung time na yon, hindi naman po tayo pwedeng, hindi naman po tayo pwedeng, pag nakitira ka, sasabihin mo lang na may magdadala sa'yo ng inasal, may magdadala sa'yo ng Jollibee. Hindi yun kailangan may trabaho kang permanente. So, yung time na yon, nakitira ako, pinalayas ako. Opo, napalayas po ako noon. So, syempre napalayas ako, wala naman akong trabaho kasi hindi naman din maayos yung pinag-aralan ko. Lumayas ulit ako. Layas na naman ng lola mo, nakitira. May nakilala akong single mom. But aside sa single mom, bukod sa pagtira ko po dun sa kila Ashley, dun sa best friend ko, marami na rin po akong kamag-anak na tinirahan at mahalaga yung pera. Kaya nga sa akin, alam ko kung ano yung value nung ibinibigay sa akin. Alam ko yung value nun Hindi sapat yung naguhugas ka ng pinggan, hindi sapat yon. Hindi sapat yung naglilinis ka ng bahay, hindi. Kasi ang dami kong tinirahan. Kahit sa mga tiyahin ko, tumira pa nga ako mismo sa bahay ng lola ko na napalayas din ako kasi wala akong trabaho. So, yung natira ko sa bahay ng kaibigan ko, which is hindi ko kadugo, siya yung umupkup sa akin. Pero, sa halos 10 taon na pagtira ko doon, hindi ako naging pabigat. Sa sobrang takot ko sa pinagdadaanan ko, during that time, sa sobrang takot ko sa pinagdadaanan ko, kaya ako naging pokpok. Kasi takot ako mapalayas. Kasi tumira na ako sa Quiapo. Tumira ako ng bangketa. Ng sobrang takot ko na may bubong na Ang problema na lang yung kakainin ko. And during that time, napakabata ko. Napakabata ko. Tumira ako sa mga bangketa.
Tsaka yung, kaya nagpokpok ako. Tapos, bago ako tumira doon sa kaibigan ko, kinuha ko ng tiyahin ko. Hindi na ako magbabanggit kung sino. Yung kinuha ko ng tiyahin ko during that time, mayaman na sila ngayon. Mayaman na po sila ngayon. Wala silang pambayad ng kuryente, wala silang pambayad ng tubig, wala silang pangkain. Kahit nga cellphone, di sila makabili. Ako po yung kumikilos doon. Nagtatrabaho ko. Alam nga nila araw ng pasok ko eh. Sanrio, Sabado na. Alam nila na kailangan ko magpokpok para makakain sila. Ngayon mayaman na sila, hindi na nila ako nililingon. Okay lang. Mayaman na sila ngayon, hindi na nila ako nililingon. May negosyo na. Okay lang po yun. Bakit ba ako nag-live ngayon? Masakit kasi sa akin yung pinagdadaanan ko. Totoo lang. Ang tatay ko, nagkaroon ng 3 asawa. Yung una niyang asawa, ginawa kong punching bag ng tatay ko. Hindi niya matanggap, naghiwalay sila ng nanay ko. Ako yung punching bag ng tatay ko. Pumapasok ako, puro pasa yung katawan ko. Nag-high school ako. Sa aming magkakapatid, ako yung may mataas na grado. Nag-high school ako. Sa aming magkakapatid, ako may mataas na grade. Pero ginugulpi niya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Ayoko nang i-detalye sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko nung high school. Pumasok ang pandemya. Yung pandemya, during that time, tahimik po buhay ko. Hindi pa po ako debater noon. Tahimik po ang buhay ko. Maglalandi ako sa labas. Uuwi ako, kasama ko kaibigan ko. Kung saan ako nakatira dyan sa Cavite. Masaya ako. Tahimik ang buhay ko. Bago magpandemya, hindi pa po ako debater. Catholic debater, hindi pa po ako Catholic debater. Meron po ako nakilalang lalaki. Yung lalaking to na nakilala ko, ngayon ko na po sabihin dulong siya sa droga. Adik. Ngayon, yung time na yon, pokpok ako. Hindi po ba? Nagkakilala kami. Time na yon, nagkakilala kami,
nakaranas po ako ng hindi rin maganda yung pag-meet namin kasi binubugbog ako. Hindi na nga ako nakaligtas sa tatay ko na sinasaktan ako. Nakakilala pa ako na lalaking sinasaktan din ako. Araw-araw iniiyak ko. Sabi ko, Lord, binigyan mo ko ng tatay na mag-aalaga sa akin, binubugbog ako. Pati ba naman dito, sa lalaking makikilala ko, binubugbog din ako. Ito na po. Nung ako ay nakatira pa sa Quezon City, hindi pa po ako taong simbahan. Nung nakilala ko siya, nasaktan ako, binububog ako. Humingi ako ng tulong sa pamilya ko, walang sumaklolo sa akin. Halos mamatay ako sa kalye. Ginugulpi niya ako. Para akong aso. Ang dami kong pasa. Gigising na lang ako, namamagana yung mata ko. Totoo yan. Hindi ko alam. Nang mapapasok ako sa ganito, simbahan, hindi ko alam. Kasi hindi ko naman din plano. Yung lalaking yon, hiniwalayan ko. Nakipag-walay ako. Kasi halos mamatay na ako eh. Halos mamatay na ako, halos hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Ngayon, yung iniwan ko siya, nasunugan sila ng bahay. Nagpakalulong sa droga. Lulong na lulong. Kulang na nga lang matokang. Panahon ni Digong. Pinakusapan ako ng magulang. Sabi sa akin, Sanrio, sabi ko po, nanay niya kasi, gustong gusto ako. Kasi mapagmahal ako sa mga nanay. Kahinaan ko babae. Kaya pansin nyo, iba yung laban ko sa babae, iba laban ko sa lalaki, iba kung paano ako magtatag. Mataas ang respeto ko sa mga kababaihan. So, kinausap ako ng nanay. Sabi sa akin, Sanrio, actually hindi Sanrio pangalan ko. Ishi. Baka pwede naman yung anak ko. Totoo po. Hindi pa ako taong simbahan ha. Remind ko lang po. Ano pong gagawin ko sa anak nyo? Baka naman maisalba pa. Kaya yung time na yon, nung iniwan ko siya, tinawagan ko. Yung kasalukuyan na yon, nung tinawagan ko siya, nandoon ako sa isang lugar kung saan may nagda-drugs. Kung saan may nagda-drugs, tapos nagiinuman kami. Kasi syempre, single ka eh. Nagda-drugs talaga sa harapan ko. Sabi nga sa akin, itry ko daw. Kaya lang, yun lang ang ugali ko, ayoko. Sabi ko, hindi, kayo na lang. Pinapunta ko siya. Yung pinapunta ko siya, sabi ko, sunduin mo ko dito. Kasi napapaligiran ako ng adik. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Kasi yung time na yon, nung iniwan ko siya, 3 taon na kami na nagsasama. Totoo po. Sinundo niya ako. Hindi pa ako taong simbahan. Sinundo niya ako, nagsama kami. No?
nagsama kami. Ganito po yung naging eksena. Nung nagsama kami ulit, papasok ang COVID. Nagsama kami ng 2019. Yung time na yon nagtatrabaho ako. Okay. 2019, from 2017 kasi kami nag-start. So, 2019, ko siya ulit hinayaan na magsama kami. 2019, pumasok ang COVID. Hindi siya tanggap ng pamilya ko. Hindi. Ang buong pamilya ko po ay religious family. Ang pinakamasakit sa buong pamilya ko, religious family sila, pero masasama ugali. Totoo po. Kaya po ako mag-isa. Opo. Kaya po ako mag-isa. Kasi kung mabuti naman sila, bakit ako mag-iisa? So, mag-isa ako. 2019, nagkaroon ng COVID. Hindi nila tanggap. Yung lalaki na minahal ko noon, hindi po nila tanggap. Hindi ko alam kung paano kayo ipapaliwanag sa inyo. Kaya ito po yung kinakatakutan ko kasi alam ko sasabihin nyo sa akin, napaka-hypocrite ako, ingrata ko. Sige. Hindi ko po kasi kayang magsinungaling eh. Okay po. 2019, nung pumasok po ako, wala po akong balak pumasok ng simbahan. Hindi ko intensyon at wala sa idea ko na maging debater. Hindi ko po intensyon maging debater at hindi ko intensyon makilala ni Kuya Jando. Ang iniisip mo lang noon, para lang ako naglalaro. Sige, ito pala yung stand nila, sige, lalabanan ko. Yung pumasok po ako ng simbahan, meron po akong karelasyon. Yan po yung totoo. Though, na meron man, hindi ako masaya. Hindi dahil sa may karelasyon ako, hindi ako masaya kasi naglalaban yung nararamdaman ko sa sitwasyon ko. Mag-isa lang po kasi ako dito. Yung panahon na yon, halos lahat nagalit sa akin. Pandemya. Wala rin po akong trabaho. Paano nga naman ako kakain? Nakikitira lang. Yung nagpakain po sa akin, yung lalaking karelasyon ko. Ngayon,
nagmamatigas yung pamilya ko, ay, ikaw, karungmal-dumal ka, nag-asa-asawa ka, nag-shota-shota ka, ganon yung ano eh. Hindi namin tanggap yan. Pumasok po yung COVID. Yung pumasok yung COVID, nagkataon, tuloy-tuloy yung trabaho ng partner ko. So, ang nangyari, pumunta yung nanay ko. Pumunta yung nanay ko, na-meet niya. Boto siya, sabi niya. Akala ko yung partner mo, kasing edad mo, ganyan. Kasi ini-expect niya, gwapo, may abs. Hindi niya alam, brainy. Di ito na po. Pumasok na po yung COVID. Yung time naman ng COVID na yon ay, yun yung time na binabasya ko ng CFD, binabasya ko ng Katoliko, ng Protestant, wala akong kakampi. Kasi yung time na yun, bago-bago pa lang akong Katoliko. Habang tumutulong ako sa nanay ko, namatayan pa kami. Kasi yung, nagkasabay yun eh. Namatayan kami. Tapos yung nanay ko kailangan ng oxygen. Lahat po yan sinolder ko. Ngayon, dumating sa part na kailangan ng nanay ko ng gamot. No, way back 2020, 2021. Alam nyo, ang swerte ng mga tao na ang pamilya nyo mahal kayo. Ang swerte ng mga taong hindi kayo ginagamit ng pamilya nyo. Alam nyo kung bakit ko to ino-open? Bina-blackmail nila ako. Sarili kong pamilya, bina-blackmail ako. Okay, open ko na lahat. Ginigipit kasi ako ng pamilya ko kasi may mga Katoliko kasi na tinutulungan ako tapos sila naghihirap. Sabi ko nga po, ang lahat man ng tinatanggap ko sa inyo, pinaghihirapan ko po. Pinaghihirapan ko lahat ng tinatanggap ko. Binablockmail ako ng sarili kong mga kapatid. Sabi daw magko-comment daw sa akin dyan sa live ko. Sisiraan daw ako. Sige. Ako na po mag-open. Hindi po talaga ako dapat titira dito kung saan ako nakatira. Masaya po ako na nananahimik mag-isa. Nung pumunta po sila sa akin, lumapit at nangailangan ng tulong, bilang isang anak, tumulong ako. Nanahimik po ako, namumuhay mag-isa. Matagal po ako nagsolo sa buhay.
yung lumapit sila sa akin, tahimik ang buhay ko eh. Ang pinoproblema ko lang yung mga bashers ng mga sulpot. Sanay na naman ako doon. Pero tahimik po yung buhay ko. Naibigay ko naman din po yung kailangan nila. Kahit na kinakapalan ko po yung mukha ko sa inyo. Hanggang sa yung nanay ko nagkasakit, napasok ako ng CF Lamp. Gusto pa nila yata yung masigit. Gusto pa yata nila yung pagkaperahan ko tong ginagawa ko. Alam nyo po, totoo lang. Yung natatanggap ko pong pera sa mga ibang Katoliko, o Sanrio, bumili ka ng ganito, Sanrio, bumili ka ng ganyan. Hindi po sa akin napupunta sa kanila eh. Diretso ko pong ibinibigay. Yung nanay ko, ang sabi niya na pinagkakitaan ko daw siya. Alam niyo po ba, yung nanay ko, hindi nga po ako inalagaan. Yung nanay ko, hindi nga ako tinuruan kung paano ko magbasa. Nakilala ko lang po yung nanay ko, mag-first year college ako. Hindi pa ako nakapag-aral. Nakilala ko na lang siya, meron na siyang asawang pangalawa. Yun po yung totoo, yung nanay ko. Na-appreciate na lang niya ako nung may sakit siya. At nung papasok po ako ng simbahan, nanghihingi siya sa akin ng gamot niya, ng ganito, wala silang malilipatan. Yes po, totoo po yun. Nung ako po ay nakatira po dun sa Cavite. Siya po yung isa sa burden ko. Pasan-pasan ko magulang ko. Nung ano po, nung nawala yung jowa niya ay pumunta ng Manila, nakatatlong asawa siya eh. Siyempre po, pinapaalis siya dun sa tinitirahan niya. Tapos, yung wala siyang source of income. Alam niyo po ba ginawa ko? Nag-aral ako ng maigi. Halos nagkasakit ako. Bakit? Halos nagkasakit ako noon. Kasi ang iniisip ko, ito po totoo baka sakali, kapag naging magaling ako na debater, naging magaling ako sa aral sa Bible, may tumulong sa kanya, sa nanay ko. Yun yung utak ko na parang nasa isip ko, Lord, hindi ako sikat eh. Na baka sakaling pag naging magaling ako at inaral kong maigi tong ano man yung doktrina, kahit hindi ko siya naiintindihan kasi hindi ako taong simbahan eh. Baka sakaling makatulong ako sa nanay ko. And that time, ang gumigiba sa akin, CFD, organizations, tsaka Protestant, kasama pag sa Protestant, INC, Born Again, overall.
Tapos, nakausap ko yung kapatid ko kanina. Sabi niya sa akin na pinagkakitaan ko na yung nanay ko kasi noon, naipost ko po sa Facebook na meron siyang sakit. Meron po siyang sakit yung nanay ko during pandemic. Hindi ko po siya pinagkakitaan. Unang-una, nagkaroon ng sponsor yung nanay ko sa mga born again kasi yung time na yon na nagkaroon siya ng sponsor sa mga born again, mga kaibigan ko kasi ang kalaban ko noon nung bago-bago ako INC. Yan, galit na galit talaga sa akin ng INC. Yan yung mga may death threats ako. Yan, INC. So, ang kumampi sa akin noon, MCGI, Born Again, yan yung Diyos si Cristo. Kasi ang laban ko noon, nung mahina, hindi pa ako aral, INC, kasi nga, Divinity of Christ. Ang kumampi sa akin, mga Born Again. Ngayon, tong mga Born Again na to, tumulong ngayon sa akin. Sandio, may problema ka, ano yon? Sabi ko, nagkwento ako tungkol sa nanay ko. Sinabi ko sa nanay ko, yung pinadala po ng mga born again, natulong sa nanay ko, pambili ng oxygen, yung oxygen tank, magkano yung oxygen tank during that time, 6,000 ata. Parang ganon. Yung binigay po sa akin ng mga born again na pera, ang ginawa ko naman po doon, kasi nga, siya ay, magkalayo kami, kailangan niya magtinda. Magkalayo kami. Cavite ako, nung time na yon nasa Cavite ako, yung time naman na yon nasa ibang lugar siya. So, ang ginawa ko, yung binigay sa akin na pambili, ibinili ko ng paninda niya. Ngayon, ang nangyari po, yung nanay ko na tinulungan ko, ang sabi niya sa akin, ginamit ko daw po siya. Ayun yung masakit sa akin eh. Kasi, nananahimik po ako eh. Ang tagal nila akong tinakwil. Ang tagal kong walang magulang. Ang tagal kong walang pamilya. Dadating sila sa buhay ko, tapos ako na po yung tumulong, ako pa yung masama. Ganun po yung nangyari. Lalapit-lapit siya sa akin, yung nanay ko, sorry for the word, pero totoo. Lumapit siya sa akin for the help, at ang palalabasin niya ngayon sa mga kapatid ko, na pinirahan ko daw siya, ay pinagkakitaan. Unang-una po, during that time, paano ko po siya pagkakakitaan? Hindi naman po kasi kilala yung nanay ko. Sino po mag-i-sponsor sa kanya? Yung nebulizer niya na binigay ko sa kanya, galing po yun sa CF Lab. Dahil laging CF Lab national organizer ako. Yung nebulizer sa akin po galing. Ang pinalabas niya, pinagkakitaan ko siya. Yung natanggap niya po, na paninda niya, galing po din sa akin. Bakit? Ginamit niya po yung pangalan ko ng nanay ko. Dahil during that time, kilala po ako na written debater. Hindi naman po siya kilalang written debater. Ako po. 2020 to 2021, kilala po akong written debater. Nilapitan niya yung mga kaibigan ko. Kaya nga po sa akin dumaan eh. Kung nanay ko naman po kasi yung kilala, bakit hindi sa kanya diniretso? Bakit kailangan pa sa akin dumaan? Kasi po, kilala ko po sila. Kilala po akong written debater. Nataon, nung panahon na yon,
na ibinigay ko sa kanya lahat, hindi niya matanggap. Bakit? Yung pangatlong asawa niya po kasi hindi ko kasundo. Bakit? Nananakit. Nananakit yung asawa niya. Nambubugbog ng babae. Binubugbog niya yung nanay ko. Ang pagtira ko dito, kagagawa nila. Nananahimik po ako nakatira doon sa Cavite. Buti na nga lang po may nagmagandang loob sa akin na tumira dito, INC. INC po yung nagmagandang loob sa akin kasi yung mga INC talaga dito, kaklose ko. Nung una, hindi nila maintindihan una kasi pag debater ka, matapang ka, magagalitin ka. Pag debater ka, palaban ka, mahilig ka mga tuwiran. Pero nung tumagal-tagal, na-adapt nila yung ugali ko, naintindihan kita. Hanggang sa na-adapt na nila yung ugali ko. Pero yung pagkakalipat ko po dito, kagagawan po niya, ilang beses po napalayas yung nanay ko. Ako po yung pasensya na po kayo ha, kung may pagkakataon na tumutulong kayo sa akin, hindi po sa akin napupunta yun, sa magulang ko. Totoo po. Ngayon, pinutol ko na yung sa nanay ko. Napunta ako ngayon sa tatay ko. Yung tatay ko po, 3 rin na naging asawa. 3 din naging asawa ng tatay ko. Yung tatay ko, dahil 3 yung naging asawa, wala nga lang siyang anak, kami lang. Yun lang yung maganda sa kanya. Yung tatay ko po kasi, sinabi niya po kasi sa akin na hindi niya na ako kinikilalang anak. Bakla po kasi ako Hindi niya ako tanggap. Since bata pa ako, lagi akong punching bag niyan. Papasok ako sa eskwelahan, bugbog sarado ako. May pasa, black eye, putok yung bibig. Totoo po yan. Yung tatay ko, ganun yung tatay ko. Lumayas ako sa amin, let's say 16 anyos. 16 years old, nagpakatulong ako kani-kaninong bahay para lang kumain. Kasi 16 years old ka pa lang, high school. Hindi pa ako ganun ka-matured. San-san ako nagpakatulong hanggang sa nagpokpok na ako para mabuhay mag-isa. Kasi kailangan ko Hindi naman tayo pa pwedeng kupkupin lang sa hugas-hugas pinggan. Kailangan din syempre may pera ka. So pilitan ako magpokpok. Tatay ko kasi ginugulpi ako. So sa tagal ng panahon from 2017, 16, mga gano'n. 2013. From 2013 up to now, hindi ko sila sinilip. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 10 years. Actually, more than pa. Hindi ko nga alam, baka 2012 pa, no? Let's say, more than 10 years, hindi ko sila sinilip. Lahat ng kadugo ko. Nabuhay akong mag-isa. Pinilit kong mabuhay mag-isa. Pinilit kong mag-survive. Wala akong pakialam kung saan ako mapupunta. Kailangan kong mabuhay. Wala akong magulang. Wala akong kapatid na sasandalan. Wala akong kamag-anak. Solo flight po ako. Literal. Para akong pumunta sa abroad na wala akong kakilala. Sa 10 taon na yon, mag-isa po akong nabuhay. Tinakwil ako, nilait, sinaktan, binugbog. No? Nag-retired yung tatay ko. Yung tatay ko, nung nag-retired, 100,000 yung nakuha. 100,000.
Nagpakasal yung tatay ko ng halos sa kaedad ko. Tatay ko is senior, actually magkaka-Alzheimer na ata. Halos kaedad ko. No, yung tatay ko. Sa araw ng kasal niya, nandun ako. Sabi ko, pa, wag. Wag, ayoko. Lumuhod ako, sabi ko, ayoko. Sa araw ng kasal ng tatay ko, sabi ko, pa, ayoko dyan, wag. Isa lang ang nagsasabi niya sa akin, that time, way back 2013 ata. Kahit kailan, hindi kita tinuring na anak. Tinakbil, noon pa naman actually, hindi naman niya ako kinikilalang anak kasi sabi niya nga sa akin, hindi ko daw siya tatay. Ang nanay ko ni-rape ng ibang lalaki. Kaya yung tatay ko, hindi ako kinikilalang anak niya. Noon pa yan. Ngayon, lumilipas yung panahon, tumatanda yung panahon. Nag-retired. Malaki yung nakuhang pera. Naubos nung pinakasalan niya. One day millionaire. Almost 1 million yung nakuha nung siya nag-retired. Ni piso hindi ako nanghingi. Ni piso hindi ako nanghingi, binuhay ko yung sarili ko mag-isa. So, nung yung tatay ko ay ngayon mahina na, mag-Alzheimer na, matanda na, 70 plus eh. Naubos yung pera. Naubos yung pera nila pareho. Tumatanda ang tao. Ako ngayon yung sinisisi. Bakit? Kasi may nagbigay ng cellphone sa akin, may nagbigay ng vitamin sa akin. May tumutulong sa akin, bumili ako ng bigas. Akala nila napakayaman ko. Na parang lumalabas kasalanan ko. Napakasama akong anak. Ako na lumayo. Ako na nananahimik. At ang sabi nila sa akin na pinagkakitaan ko daw yung nanay at yung tatay ko. Kasi naging bahagi sila ng vlog ko eh. Nang sabi ko yung tatay ko may sakit, yung nanay ko may sakit. O sige. Sa mga oras na to, sino nagbigay ng pera sa nanay at tatay ko? Para sabihin nilang pinagkakitaan ko sila. Yung binibigay ko po na pera sa nanay at tatay ko, sarili kong pera. May tumulong sa nanay ko, grupo ng Born Again, namura pa ako. Na-eskandalo pa ako. Totoo po. Kasi gumawa ng grupo yung mga Born Again, nag-away-away sila, na ungkat-ungkat yung pagtulong sa nanay ko, pati ako namura. Dito tayo sa tatay ko. Kasi cleared na naman yun dun sa nanay ko eh. Alam naman niya yun eh. Na yung nag-sponsor para tulungan siya, namura pa ako, pinagmumura pa ako. Okay, dito tayo sa tatay ko. Sa tatay ko po, sino po ang tumulong sa tatay ko? Meron po ba? Kasi ang sabi ng bunso kong kapatid, pinagkakitaan ko daw yung tatay ko. Alam nyo po, yung tumira rito yung kapatid ko,
Wala naman po tumulong sa tatay ko eh. Kasi ang sabi ko nga po sa kanya, paano tutulong ang mga tao sa tatay ko, hindi naman yan kilala. Anong tatanggapin na tulong ng tatay ko, hindi naman siya nakikita. Ang mga tao, tumutulong sa akin kasi nakikita naman din ninyo yung paghihirap ko sa pag-aaral. Siyempre, meron din akong personal na pangangailangan na halos hindi ko na rin naman matugunan kasi nga nag-aaral ako para makapag-live. Ngayon, binablockmail ako na ang sabi dahil daw sinabi ko yung tatay ko may sakit, pinagkakakitaan ko daw. O sige, naka-live po ako. Mag-comment nga po dito yung nagbigay ng pera sa tatay ko. Kasi yung binibigay ko pong pera sa tatay ko, sarili ko pong pera yun. Pera ko po yun. Kasi iniisip nila, dahil sa ang dami kong views, ang dami nakasupport, ang dami kong pera, tumatanggap ako ng wala po. Sino? Hindi ko isasaalang-alang ang buhay ko sa pera. Kung pera lang po, pokpok na lang ako ulit. Hindi ko po isasaalang-alang ang paglalatag ko sa pag-aaral para lang sa pera na binibigay sa akin. Kaya ko po yang kitain. Kung gugustuhin ko. Lalo ngayon. Yan ang tingin sa akin ng pamilya ko na umabando na sa akin na marami akong pera kasi sikat ako, famous, dami nagmamahal, dami ko pwedeng utangan na hindi nila alam. Nanghingi po ba ako sa inyo? Sige nga po. Naka-live po tayo ngayon. Sino pong hiningian ko? Naka-live po tayo ngayon. Sino po ang sinabihan ko po sa inyo na magbigay kayo sa tatay ko? Wala po. Sabi pa ng kapatid ko, sumunod po sa akin. Meron daw akong ni-live dito na ako daw nagpapakain sa mga kapatid ko. Yan po Kasi hindi ako pwede magpamanipula. Hindi pwede. Lalaban po ako. Binablockmail nila ako. Sabi ko naman po sa kanila, kaya ko naman pong aminin eh. May mga bagay na hindi pa napapanahon. Pero sasabihin ko naman eh. Bakit? Kasi lahat ng bagay, pag tayo ay nagkakamali, hindi naman yan on the spot, sasabihin mo. Yan ay napapanahon kung handa ka ba o hindi. Ngayon, sabi ng kapatid ko sa mga kapanalig ko dito, nagkaroon daw po ako ng live presentations na ang sinabi ko daw sa inyo, pinapakain ko daw po mga kapatid ko. Sabi po niya yon. Naka-live po ako pinapakain ko daw yung mga kapatid ko. Paano nila pakakainin? Namuhay po akong mag-isa. Noon pa po sinasabi ko sa inyo, namumuhay akong mag-isa. At ang sabi niya pa sa akin, pinagtatawanan daw nila ako. To think, pumunta pa sila rito sa bahay ko. Pinakitunguhan ko ng maayos. Pero anong sabi? Pinagtatawanan ko daw sila. Hindi ko po kahit kailan sinabi sa inyo na pinapakain ko mga kapatid ko. Sabi ko nga, ibigay ninyo
yung video ko na sinabi ko, nagpapakain ako ng kapatid. Hindi ko nga mapakain sarili ko, paano pa ako magpapakain ng kapatid? Halos sigapan ko ang nanay at tatay ko. Yung time na okay pa sila sa akin. Opo, nung okay pa sila. Ayoko na lang po kasi sa inyo ikwento yung naging atraso nila sa akin kasi ayokong magalit kayo. Ayokong magalit kayo. At ayoko din na magalit ako. Hanggat maaari, pinipigilan ko po yung sarili kong magalit. Ngayon, hindi po ako papayag, no? Hindi po ako papayag na iba-blackmail nila ako. Kasi ang pamilya ko, balak po akong i-blackmail sa inyo. Totoo po yan. Ang balak nila akong kontrolin, hawakan sa leeg. No? Balak nila akong hawakan sa leeg, balak nila akong kontrolin. O sige po, ganito po mangyayari. Handa po akong lumaban. Wala naman po akong tinatago eh. Kaya ko naman din pong panindigan. Ang swerte ninyo, ang pamilya ninyo mabubuti. No? Kayo ay galing sa mabubuting pamilya, napakaswerte ninyo. Malas ko lang, ganun ang klaseng pamilyang meron ako. Pero sige po. Makikipaglaban ako sa sarili kong pamilya. Kasi balak po daw nila akong i-boycott. Ganon, may ganon eh. May ganong silang eksena eh. Boycott. Tapos, i-blackmail. Kasi hindi po nila matanggap na nandito ako kay Kuya Jando. O baka hindi nila matanggap kasi pinapanood ako ng maraming tao noon. Nung ako ay nobody, nung ako ay hindi kilala, hindi nila ako pinapansin. Pero mukha yata nung nakikilala na, siguro yung mga kasama nila nakikilala na ako, tumataas na yung kilay. At nagre-react na kung may kinikita daw ba ako dito. Paprangkain ko po kayo Paprangkain ko po kayo. Wala po akong kinikita sa ginagawa ko. May tumutulong. Totoo po. Meron pong tumutulong katulad po ng bumili ng cellphone ko. Meron po. Bumili ng 25 kilos kong bigas nung nakaraang buwan. Totoo po. Hindi ko lang siya sinasabi kasi ayaw nila. Gustong-gusto ko pong sabihin. Bakit naman hindi? May bumili ng mic ko galing China, grounded nga lang. May bumili ng cellphone ko nung una, 'di ba sinasabi ko naman. Totoo po. May tumutulong po sa akin, naaawa po kasi sa akin. Pero kahit kailan, lahat ng tumulong sa akin, hindi po ako nanghingi. Hindi po ako nanlimos sa kanila. Lahat po ng tumutulong sa akin, hindi po ako nanghingi. Lahat po ng gusto na nagbibigay sa akin kahit ng load ko, hindi ko po yan hinihingi. Maraming beses po akong tumatanggi. Marami pong nagbibigay ng Marami po nagbibigay ng tulong sa akin.
tumatanggi po ako. Hindi po ako basta-basta tumatanggap ng tulong. Tatanggapin ko lang po yung tulong kapag kilala ko yung tao. Hanggang ngayon po, hindi po ako tumatanggap basta-basta. Hindi nga po ako makalaban ng debate. Perfecto si Sanrio. Diba? Pwede natin isipin Sanrio, perfecto ka. Ang galing mong debaters. Idol ka namin, galing-galing mo. Pero pagdating sa pamilya, wasak ako. Wasak na wasak ako sa pamilya. Sa kamag-anak, wasak po. Ako po ay nabuhay sa ibang tao. Kaya kung hahanapan nyo po ako ng kadugo, wala po. Totoo po. Dahil kalimitan, sa sariling kadugo ko, sila pa yung sumisira sa akin. At ang mentality ko po, utak ko, sino pa yung kadugo mo, yun pahihila sa'yo pababa. Kaya mas nanaisin ko pa na mag-isa kaysa may kasama akong kadugo ko, nahihilahin ako pababa. Pinipilit nila yung bagay na hindi ko naman ginagawa. Uulitin ko po sa inyo, hindi ko pinagkakitaan ng magulang ko. Ang tatay at ang nanay ko, hindi ko pinagkakitaan. Ang nanay ko, paano ko pagkakakitaan ng nanay ko? Sikat ba? Sinasabi ko nga sa kanila pinagkakitaan ko ang nanay ko. Sino po ang nagbigay ng pera sa nanay ko? Yung mga boy na namura pa ako. Bukod doon, sino po? Ang tatay ko daw pinagkakitaan ko. Sa live ko po na ito, sino po nagbigay ng pera sa tatay ko? Para pagkakitaan ko. Sige po, sino po? Isa-isa lang po. Meron po ba nagbigay ng pera sa tatay ko? Akala nila dahil lang sa maraming nanonood sa'yo, akala nila dahil sa sikat ka, akala nila dahil sa pinaflood ako ng ibang mga protestant, marami akong pera. Wala po akong pera. Ano po bang inulam ko kanina? Pansit Canton? Ang lahat ng ginagawa, ang YouTube ko, hindi naman po monetize yan. Hindi naman po ako nagkakaroon ng pera sa page ni Kuya Jando. Ang load ko, kung hindi pa ako tutulungan ng mga kaibigan ko, sarili ko rin pong pera yan. Hindi ko po pinagkakakitaan ang mga platform. Ang pag-aaral ko po, sarili ko pong pagsisikap. Hindi po ako binabayaran, wala rin akong sinasahod sa ginagawa ko. Kaya, uulitin ko po hindi po ako ang nagpapakain sa mga kapatid ko. Kasi sabi sa akin ng kapatid ko, pinapakain ko daw sila, sabi ko daw sa social media. Hindi po ako ang nagpakain sa mga kapatid ko kasi yung mga kapatid ko, unang nag-asawa. No? At hindi kami lumaki ng magkakasama. Lumaki po ako ng nakabukod.
Lahat po ng kapatid ko, sama-sama silang lumaki na magkakasabay. Ako lang po yung nakabukod. Ako lang po kasi yung hindi tanggap. Kaya unang-una sasabihin ko lang po sa inyo, hindi po ako nagpapakain ng mga kapatid ko. Wala po akong kakayahan magpakain ng mga kapatid ko. 6 ko nga lang pong aso, hirap na hirap ako. Hindi ko rin po pinagkakakitaan ang tatay at ang nanay ko. Uulitin ko din ulit. Ang tatay ko, hindi ko pwedeng pagkakitaan. Hindi nyo naman po kasi kilala. Sino po mag-i-sponsor sa tatay ko? Para makatanggap ako ng pera, parang lalabas ako pa yung talent manager. Ganon din yung nanay ko, hindi rin ako tumatanggap ng pera dyan para pagkakitaan ko. Hindi po. May tumulong sa nanay ko na mura pa ako. Ha? Ulitin ko ulit. Ngayon, kung ako po ay sinungaling dahil tayo po ay nasa social media, pwede po kayong mag-comment dito o i-PM nyo ko. Na yung tumulong sa nanay ko at yung tumulong sa tatay ko, nagbigay kayo ng pera sa akin. Sige po. Kasi lahat po ng tumulong sa nanay ko at sa tatay ko, may screenshot po akong pinapasa. Hindi kasi pwedeng wala akong katibayan na hindi nila natanggap. Ganun po kasi yung personalidad ko. Ngayon, sa lahat po ng kung may tumulong sa nanay at tatay ko na sa akin dumaan, na hindi ako nagpakita ng katibayan sa inyo, if ever kung meron ha, kasi wala namang ganon. If ever kung meron, i-shot nyo ako. Hindi ako ganong klaseng anak na i-commercialize ko yung magulang ko para lang magkapera ko. Nagkagulo-gulo lang naman po yung buhay ko yun. Nagkaroon ako ng contact sa kanila. Tahimik naman po akong namumuhay eh. Ayan po nilive ko na. JJ, Tugo. Naka-live ako. Ngayon, oras na, hindi, kasi yung kapatid ko pangalan JJ at Tugo. Oras na hindi nyo mapatunayan sa akin, kasi ang sinasabi nila, pinagkakitaan ko yung nanay ko at yung tatay ko. At ang sabi daw po nila, ang sabi ko daw sa social media, ako daw nagpapalamon sa mga kapatid ko, wala po akong ganong statement. Wala po akong ganon. Ang sabi ko lang, ako lang kasi inaasahan noon. Pero hindi ko sinabi ng mga kapatid ko. Kasi nung that time, when I was young, natira ako ng Pasig. Kailangan kong mag-work. I have to work, yes. Pero hindi, wala akong na-mention sa mga live ko na yung mga kapatid ko, pinakain ko. Siguro there was a time. Pero hindi naman yun as an obligation. Siguro as bilang kapatid na lang, no? Yung kapatid ko natira ng nalipat, tas ako'y nag-aalaga sa mga anak niya. Dumating yung time na yung asawa niya is nagtatrabaho, 2 sila, ako naiiwan. Syempre, nung time na yung pokers pa ako, yun. Parang ang naiiwan kasi sa akin noon 20 pesos. Pag umaalis silang mag-asawa. So, dahil ako naman, pok ako sa gabi. So, pag uuwi ako sa kanila, may pera ako. Kaya yun napapakain ko. Pero I am not considering it as napakain ko. Hindi naman ako ganon. Pero yung sinabi ng kapatid ko na sumunod sa akin, JJ at Tugo, pinakain ko daw, ako daw nagpapakain sa mga kapatid ko. Hindi po ako ganon ka-sarcastic. No, hindi po ako ganon ka-sarcastic. Hindi ako ganon ka-stupida na mamaliitin ko yung kakayahan ng mga kapatid ko. Hindi po ako ganon kasi napaka-private kong tao. Hindi ko nga po kinikwento yung naranasan ko ngayon lang kasi na-trigger lang ako kanina. No? So, kung papalagman yung mga kapatid ko, sige, maglalabanan po kami sa social media. Wala namang pong problema sa akin kasi
Ayoko nang hinahawakan ako sa leeg. Yan po ang ugali ni Sanrio. Para ano? Para may mapala sila. Kasi yung mga tao nakikinig sa akin kasi debater ako. Hindi ko alam kung ano yung agenda nila sa akin. Okay na po na masira na lang ako. Yun na lang po. I'd rather na masira na lang ako kesa mamuhay ako sa tao. Tatanggapin ko naman po kung nasasabihin nila. Sabihin ko yes. At isisisi ko ang mga bagay na yan sa magulang na meron ako. Kasi hindi naman ako magiging ganon kung hindi dahil sa mga magulang ko eh. Kung naging mabuting magulang sila, baka siguro successful ako ngayon. Swerte nga nila eh. Sa dami ng pinagdaanan ko, hindi ako nag-drugs. Hindi ako nag-drugs. Never akong nag-drugs. Never kong inisip na ipariwara yung buhay ko. Sa kabila ng pag-iisa ko sa buhay, hindi ko kahit kailan inisip na magpakapariwara kahit na hindi nila ako sinuportahan sa pag-aaral. Nag-asa-asawa sila, nagjowa sila ng mga gusto-gusto nila, iniwan nila ako ng mag-isa sa ere. Hindi ko sila sinisi. Hindi ako nagtanong sa sarili ko, bakit Lord, bakit ganito yung magulang na binigay mo sa akin? Hindi. Ang inisip ko lang, kailangan ko lang mabuhay. Kailangan ko magpatuloy. Ay, hindi ka mabubuhay, Sanrio. Ang bata mo pa, nung iniwang ka ng magulang mo, paano ka mag-work? Maglandi ka, total maganda ka naman eh. Di naglandi ako. Nagpokpok ako. Paano ako kakain? Paano ako, saan ako matutulog? Wala akong bahay. Anong gagawin ko sa buhay ko? Kailangan ko siyang gawin. Kasi wala akong choice. Anong gusto niyong gawin ko? Ilihim ko sa inyo na isa akong banal, na isa akong normal na tao na mabait? Hindi. Ayun po kasi yung totoo. Totoo po yan. Saan ako titira? Wala naman akong matutulugan. Para makatulog ako, anong kailangan ko para makatulog? Natutulog ako sa bangketa. Natutulog ako sa kalsada. Kulang na nga lang mamalimos ako. Meron po bang tutulong sa akin nung time na yon? Kilala nyo pa po ba ako? Hindi pa ako taong simbahan? Wala. Kung hindi pa nagpandemya, hindi pa ako magbabago. Meron po ba? Wala. Wala akong bahay, wala akong makakainan, wala akong bubong, wala akong matutulugang sahig. Saan ako matutulog? Sa bangketa. Ayoko sa bangketa. So, paano ako matutulog? Sa hotel. Paano ako makakatulog ng hotel? Kailangan ko ibenta yung katawan ko. Yan ang totoo. May makakatulong ba sa aking ibang tao? Wala. Tutulungan ba ako ng magulang ko? Hindi. Tinakwil nga ako eh. Binubugbog nga ako ng tatay ko eh. Yung nanay ko nga, pinagpalit nga ako dun sa asawa niyang lalaki. Saan ako matutulog? Kasalanan ko ba na maging ganito ako? Anong gagawin ko para makatulog ako sa maayos na higaan? Lalandi ako. Totoo. Paano ako kakain? Mangdilimos ako? Lahat ba ng tao magbibigay ng limos? Hindi. Anong iniisip ng mga tao sa mga nandilimos? Ipang bebisyo, ipang dodroga. May maniniwala ba sa akin pag nanlimos ako? Wala. Baka isipin pa panlalalaki ko. Anong dapat kong gamitin? Kung saan ako kikita ng pera, saan? Mukha ko, katawan ko, payat ako. Nagbenta ako ng laman. Kaya ako nabuhay. Tapos sasabihin sa akin ng mga tao na ikaw, Sanrio, hindi ka maliligtas. Alam ba nila pinagdaanan ko? Alam ba nila klaseng magulang meron ako? Klaseng pamilyang meron ako? Yan, kinuwento ko na sa inyo. Hindi po ako sinusuportahan ng pamilya ko. Wala po akong pamilya. Lahat sila. Ang dumi-dumi ng tingin sa akin. Anong gagawin ko?
Kakayanin ko ba 'to mag-isa? Madaling magsalita eh. Sanrio, bakla ka. Kasi, bakit? May asawa ka. Maganda buhay mo. Nakakatulog ka sa maayos na higaan. May sarili kang bahay. Ako, nagbabayad ako ng bahay. Nagbabayad ako ng tubig. Nagbabayad ako ng kuryente. Hindi ko nga alam kung paano ko babayaran. May trabaho ba ako? Wala. Umaasa lang ako sa utos para lang makapag-ipon. Inuutosan ako dito. Madaling manghusga eh. Sanrio, bakla ka. Anong gagawin ko? Yun ang totoo eh. Kaya nga swerte nyo, nagpapasko kayo kasama nyo mga kamag-anak nyo, nagpapasko ako dito solo. Magpapasko. Kayo maghahanda kasi may bisita. Sa akin, may bumibisita ba? Wala. Takot pa nga akong lumabas, baka mabaril ako kasi nga debater pa ako. Lahat ng kapatid ko, ng magulang ko, may kanya-kanya silang mga asawa. Ako, aso? Ako na nga nagtumutulong sa kanila, ako pa masama. Hindi ko alam kung bakit ako kinaiinggitan. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nila, ang swerte mo, Sanrio. Swerte? Sanrio? Saan ako swerte? Malas ko nga sa magulang, oh. 2 magulang ko, 3 naging asawa. Mga kapatid ko, sinisiraan pa ako. Wala akong kamag-anak. Dahil yung mga kamag-anak ko, minaltrato naman ako. Lalo na sa mother side. Sino pupuntahan ko? Swerte ba yon? Saan ako naging maswerte? Kasi alam ko lang magpaliwanag ng salita ng Diyos. Swerte na. Palit tayo. Sa inyo na lang yung utak ko, akin yung sitwasyon nyo. May pamilya kayo, ako wala. Hindi nga ako makapagala eh. Saan ako pupunta? Wala akong pupuntahang lugar. Bakit? Sino pupuntahan ko? Napakaswerte nyo. Kaya siguro, si Lord, hindi ko man siya kilala, totoo, binigyan niya ako ng ganitong talino. Kasi yun yung wala sa akin. Pamilya. Yun yung wala sa akin. Kamag-anak, siguro. May kaibigan ako, isa lang, pupunta rito. Isa lang ang kaibigan ko. Best friend ko pa. Nag-iisa lang. Isa lang ang kaibigan ko. Nag-iisa lang yun. Wala na ako ibang kaibigan. Isa lang. Pag nag-live ako, bakit ako lagi nagla-live? Pansin nyo? Wala naman ako kaibigan eh. Hindi ako friendly. Hindi ako mahilig mangapit bahay. Hindi ako mahilig lumabas. Isa lang ang kaibigan ko. Kaya, sa mga, sabi kasi ng kapatid ko na pinagkakitaan ko daw po yung nanay ko. Sa mga nagpadala sa nanay ko, paki-PM ako para may-forward ko yung message nyo sa kanya. Kung may nagpadala man sa tatay ko, no? Sabi kasi ng kapatid ko lalaki, pinagkakitaan ko naman daw yung tatay ko. So, kung may nagpadala man sa tatay ko, i-PM ako. Kung meron man, no? Pero ito lang po sasabihin ko. Kahit kailan, lumabas dito, lumantad,
kung nanghingi ako ng pera sa inyo. Lumabas dito at lumantad kung nanghingi po ako sa inyo ng loan. Yung mga tao na nagbigay sa akin ng loan, isa lang ang hiningian ko. Isang beses pa yon. Si Mami Rhea Moncada. Isang beses lang yon. Kasi nga, importante. Hindi ko po ugaling manghingi. Kasi ako po ay lumaki ng mag-isa. At alam ko ang value na dapat mong pagtrabahuhan kung ano man ang dapat mong makuha. Hindi po ako lumaki ng nanghihingi. Lumaki po ako ng kinakatulong. Hindi ako lumaki na spoiled brat. Lumaki po ako ng inaalila. Kaya hindi ako pwede na maging ugali ko manghihingi sa inyo. Dahil lumaki po ako ng namamalimos. Hindi po namamalimos ng material na bagay. Namamalimos ako kung paano ako mabubuhay. Kahit kanino po itanong niya, wala po akong alam sa gadgets, sa cellphone, wala akong alam, laptop, wala akong alam kung paano gamitin yan. Pero masusubukan nyo ako pagdating sa loob ng bahay. Yan, marami akong alam. Diyan po kasi ako lumaki. Lumaki akong kinakatulong. Kaya pasensya na po kayo. Hindi po ako perpekto. Kung nag-e-expect po kayo na perpekto ang Sanrio, hindi po. No? Kaya rin po ako nag-live kasi itong live ko, isisend ko sa kanila. Never po ako nanghingi sa inyo ng pera at never din ako na nakatanggap na nagbigay ng pera sa tatay ko. Sino po nagbigay ng pera sa tatay ko? Paki-PM ako. Yung nagbigay po ng pera sa nanay ko, paki-PM din ako. Hindi ko po ugali na pagkakitaan ng mga magulang ko. Handa ko pong itaya pangalan ko dyan. No? Handa ko po itaya pangalan ko dyan. So yun lang po, medyo mabigat lang po yung nararamdaman ko. At alam nyo naman po, di ba, kapag mabigat yung nararamdaman ko, napaka-open ko po sa inyo. Kailangan nyo pong marinig at malaman yung sitwasyon ko. Hindi ko po kasi kinakailangan, sabi ko nga po sa inyo, magpanggap. Ang ginagawa ko lang sa page ni Kuya Janto, magturo. Yun lang po. Yun lang po ang trabaho ko. Magturo at ilatag kung ano yung inaral ko. Hindi ko na po responsibilidad na patunayan sa inyo kung banal ba ako. Hindi ko po responsibilidad yon. Hindi ko po responsibilidad na kailangan ang buhay ko ay Padre Pio. Hindi po ganun. Nagtuturo lang po ako. Isa lang po akong normal na tao, normal na Katoliko. Hindi aral, walang narating, walang natapos. Gusto ko lang po na magturo. Yun lang po yung passion ko. Siguro ito yung nilagay sa akin ni Lord. Na, Sanrio, binigyan kita ng talino. Hindi perpekto buhay mo. Wala kang pamilya. Wala kang kaibigan. Bigyan na lang kita ng talino. Siguro yung magiging pamilya mo na lang social media. Kaya nga po yun, di ba? Umiyak ako nung nag-live ako nandito. Nakaramdam lang ako ng pagmamahal social media sa mga taong hindi ko pa nakikita. Kaya nga po ganito ako ka-obsess na mag-aral kahit magkasakit ako. Kasi yung pagmamahal na hinanap ko, nakita ko lang po sa social media. Sa inyo pa. Sa inyo pa na mga Katoliko dito sa page si Kuya Jando. Yun lang. Ay, may pamilya pala ako. Mahalaga pala ako. Kasi may mga Katoliko palang nagtatanggol sa akin.
Kasi sa tunay na buhay, wala naman po nagtatanggol sa akin. Kasi nga po, bakla ang Sanrio. Alam naman po natin, di ba? Na hindi naman po lahat ng bakla tanggap ng pamilya. Hindi po kasi ako tanggap ng pamilya ko. Ng tatay ko, sinabi nga po niya sa akin, hindi niya nga raw po ako anak. Produkto daw ako ng panggagahasa. Hindi raw siya yung tatay ko. So, yung pagmamahal, nakita ko na lang dito. Social media. Kayo po. Kaya kahit na hindi ko naranasan magkaroon ng physical parents, masaya naman po ako na kahit papaano nakakabasa ako ng positive sa comments, okay na ako doon. Mababaw lang naman po ako eh. Napakababaw ko lang pong tao, hindi naman po ako materialistic. Hindi ko naman din kasi kailangan yan. Dahil hindi ko naman din po hiling. Gaya nga po ng sabi ko sa inyo, lumaki po ako na kinakatulong at inaalila. Lumaki po akong mag-isa. Lumaki po ako ng walang-wala. Kaya hindi ko po kailangan ng mga bagay na mamahalin kasi hindi ko rin naman siya ma-appreciate. Kasi hindi ko naman din po kasi yan alam kung ano yung worth, kung ano yung halaga. Ako po, nasa harapan nyo, nagtuturo lang po ako. Kaya wag po kayong mag-e-expect sa akin ng mataas. Wag po kayong mag-e-expect sa akin ng mataas. Hindi po perfecto yung buhay ko. Magaling lang po ako magdala. Kaya nga po, lagi ko sinasabi, lagi nyo akong ipagdadasal. Dahil mag-isa na lang po ako lumalaban sa buhay. Ang nanay at ang tatay ko, simula nung pagkabata ko hanggang ngayon, tinakwil na po ako. Ang mga kapatid ko, may kanya-kanya na pong pamilya. Hindi ko na rin po sila pwedeng lapitan. At higit sa lahat, hindi ko po sila pinagkakakitaan. Wala po akong hinihinging pera kahit kanino sa inyo para sa mga magulang ko. At wala rin pong nagbigay ng pera sa akin para sa mga magulang ko. Kung may nagbigay man po sa nanay ko ng pera na mura pa ako, yun po yung totoo. Kaya nga lagi ko sinasabi, pagdasal nyo ako kasi may hirap. Na nag-aaral ako, pinagsasabay ko yung laban ko sa mga protestante, kasabay ng kahirapan ng buhay ko, minamaliit pa ako ng sarili kong kadugo. Yan po para po malaman nyo. Lagi po, sinasabi po kasi nila sa akin, mayaman sila. Ako hindi. Mayaman daw po sila. Okay lang yun. Masaya naman po ako sa buhay ko. Hindi naman nakakamatay ang pag-iisa. Hanggat masaya ka, kahit nag-iisa ka, okay lang yun. At masaya naman po ako sa ginagawa ko. Kaya lagi nyo po akong ipagdadasal. Mukha lang akong mukha lang po akong okay. Nagbe-breakdown din po ako, no? So, klinaro ko lang po yan sa inyo.
Kasi nagbigay ng threat sa akin yung kapatid ko na sasabihin daw niya na pinagkakakitaan ko daw yung tatay ko, no? So, sa lahat po ng mga Katoliko rito, sino po nagbigay ng pera sa tatay ko? Kasi po yung pera po na binibigay ko sa tatay ko, yun po yung perang dapat ipangkakain ko. Yung pera po na ipinadala sa akin ng ibang mga Katoliko, binibigay ko sa tatay ko. Kaya yung sinasabi nila sa akin, Sanrio, binigyan kita ng pambili mo ng bigas, wala na yung bigas mo. Kasi binibigay ko sa tatay ko. Iniisip nila na yung binibigay kong pera tulong nyo para sa magulang ko. Hindi ko sinasabi. Kahit na minaltrato nila ako, yung natatanggap ko po na pera na binibigay ng iba sa akin, binibigay ko sa kanila. Kaya pasensya na po kung bakit sinasabi ng iba yung nagbibigay sa akin na, Sanrio, bakit yun yung kinakain? Kasi binibigay ko po kasi sa kanila. Kaya yung iniisip naman nila, pinagkakakitaan ko daw yung mga magulang ko. Hindi nila alam. Yung binibigay ko po sa kanila, yan po yung binibigay ninyo sa akin. Wala po ako napapakinabangan dyan. Hindi ko po kailangan ng maraming pera. Prangkahin ko po kayo. Mabubuhay po ako sa itlog at kanin. Yung mga, totoo po, yung mga tumutulong sa akin, hindi po yun sa akin dumidiretso noon. Ngayon po kasi, ang ginawa po nila, dahil nag-iisip sila na parang, Sanrio, kakabigay ko lang sa'yo, bakit yan yung kinakain mo? Hindi ko po kasi sinasabi yung totoo. Yung during that time, yung sinabi nila sa akin, bumili ako ng bigas, bumili ako ng pangangailangan ko, direkta po yun sa mga magulang ko. Hindi ko po yun kinikip.
para sa sarili ko. Kaya nga po, di ba, naggagalit nga yung iba. Bakit Sanrio? Bakit Pansit Canton? Sanrio, bakit itlog? Kasi binibigay ko po yun sa kanila. Lalo na po nung pandemya. Kaya nga po ang sabi ko, lumabas dito sa comment section yung nagbigay ng pera sa tatay ko. Lumabas dito sa comment section yung nagbigay rito sa nanay ko ng pera para malaman po nila kung kanino pong pera yung binibigay, yung natatanggap nila. Kung sa inyo po ba o yung mismong sa akin na ibinibigay na tulong ng mga naniniwala sa akin. Kasi wala po talaga, hindi ko po sila pinagkakakitaan. Sinabi po ng kapatid ko, sinabi ko daw po sa social media na ako daw nagpapakain sa kanila, nagpapaawa, epek ako. Sino po ang nagbigay sa akin ng pera dahil naawa sa akin kasi pinapakain ko daw po mga kapatid ko? Hindi ko alam kung saan to nanggaling. Hindi ko alam. Gusto ko kasi siyang matapos. No, ayokong matulog na may multo sa likod ko. Kaya ako nag-live. Para mabasa rin po nila yung mga comment nyo. Kasi po sa totoo lang, lahat po ng tinatanggap ng mga magulang ko na pera, hindi naman po yan tinulong sa kanila. Ibinigay po sa akin ng tao. At yung binibigay sa akin po ng tao, diretso po sa kanila, dumadaan lang sa kamay ko. Kung alam nyo lang po ang pinagdaanan ko sa kamay ng magulang ko, lalo na sa nanay ko, maiintindihan ninyo ako. Pinoprotektahan ko din kasi yung privacy nila. Ayoko din naman kasing ma-disappoint kayo kasi nanay ko yan eh. Tatay ko yan. Ayokong maging pangit yung tingin nyo sa kanila kung paano ako lumaki. Pero kaya lang ako nag-live para patunayan po sa inyo, kahit sa pamilya ko, kung kayo po ba ay nag-sponsor sa magulang ko. Kasi ang sabi po kasi nila, pinagkakakitaan ko sila. Yun lang naman po yung dahilan. Pinagkakitaan ko po ba yung magulang ko? Sino po dito sa mga Katoliko, lalo na po ngayon, mas kilala po ako dahil nandito po ako sa page. Sino po ba ang hiningian ko ng pera o nagbigay sa akin ng pera para sa nanay at sa tatay ko? Kasi po yung binibigay ko pong pera sa nanay at tatay ko, sarili ko pong pera yon. Meron po ba? I-PM nyo po ako at mag-comment kayo dito para malaman din po nila, magkaalaman. At sino po sa inyo ang sinabihan ko at kailan ako nag-live na ako po ang nagpapakain sa mga kapatid ko? Yun lang po, no? Para po magkaintindihan po tayo. At ngayong gabi, siguro naglabas lang po ako ng sama ng loob, pero bukas okay na ako. Pero siguro ang na-realize ko ngayon, mas maganda na wala ka na lang kamag-anak. I mean, hindi ka mag-anak eh. Mas maganda na nag-iisa ka na lang, no? Kasi kapag nag-iisa ka, safe ka. Mas maganda siguro kung sa kaibigan ka na lang talaga magtitiwala or sa ibang tao, no? At eto na rin yung huling pagkakataon na magdadrama ako sa inyo pagdating sa relatives, pagdating sa kapatid o magulang. Eto na yung huli. Siguro masama lang loob ko kasi binablackmail ako ng sarili kong kadugo. Kaya nga po nilantad ko na nga ngayon eh, no? So, sa mga nag-sponsor po sa nanay at tatay ko na sinasabi po nilang pinirahan ko at pinagkakitaan ko po yung nanay at tatay ko, pwede pong mag-comment kayo dito, no? Yung nagbigay po ng pera sa nanay at sa tatay ko para pagkakitaan ko sila, please comment down below. Yung nagsasabi din po dito na nag-live daw po ako na sinasabi kong pinalaman ko buong mga kapatid ko, pwede po kayong mag-comment dito at
At pakilatag po yung link na nagkaroon ako ng live presentations na yung mga kapatid ko pinakain ko. Kasi ang pagkakaalam ko po, lumaki po ako mag-isa ng walang pamilya. So, paano ko sila palalamunin? So, yun lang po. So, maraming salamat. Bukas po makikipagbardagulan tayo sa Born Again pagdating po sa infant baptism. Yun po ang ating topic. Yun lang po. Good night at salamat po. 50 live viewers sa mga Katoliko dito. Salamat at nakinig kayo sa akin kahit binabasa ko lang. Gumaan yung pakiramdam ko, yung bigat na nararamdaman ko na ilabas ko, no? Though na ang page ko Kuya Jando is only for the spiritual and religious platform, but it's a big help para hindi ako magkaroon ng anxiety, hindi ako mag-isip kung ano yung pwede kong gawin sa sarili ko. Kasi sa akin, like what I've said, kung ano yung iniisip ko, hindi ko siya pwedeng hindi sabihin. Hindi kasi ako napapakali. So, kailangan ko siyang ilabas, kailangan ko siyang i-release. Like what I've said, wala po akong kaibigan, wala akong kakilala, lalo na rito sa lugar ko, wala. So, kayo lang po na mga kaibigan ko po dito, kay Kuya Jando, yung alam kong maiintindihan ako, no? Sa tagal ko ba naman nagla-live dito, kayo lang po talaga yung kaibigan ko. Wala na po kayo ibang kaibigan, kayo lang po ang masaklap, hindi ko pa po kayo nakikita. Kaya salamat po sa inyo, no? At I will promise you, no? Sa araw na to, Sanrio will be much stronger, no? Mas magiging matatag siguro. That is the part of my life. Kailangan ko ring madapa, no? Kailangan ko rin ipakita sa inyo na, ay, ang Sanrio mahina today, tonight. Nanghihina si Sanrio. Kailangan ko din po kayo, no? In times sa aral, pag kayo naman nalilito, Sanrio, anong sagot dito? Ganun din po ako. May times din na nanghihina ako at kailangan ko din po ng mga Katoliko na kailangan ko kayong malungkot ako, nasasaktan ako, mahina ako. At salamat po sa inyong lahat na nakinig, nagpaluwag ang damdamin ko sa mga message nyo. Salamat po. Hindi po talaga biro yung nararamdaman ko kanina. Pero ngayon, sige po, lalaban po ako kahit mag-isa, lalaban ng Sanrio, no? Kahit nahihirapan ako, lalaban ako ng mag-isa. Pipilitin kong mabuhay, no? Mahirap po gigising ka ng wala kang pamilya kasi wala naman po talaga, no? Mahirap 'yon. Pero nandiyan naman po kayong lahat. Pagdasal nyo na lang po ako lagi. Kaya nga po lagi ko sinasabi sa inyo, pag-pray nyo po ako na magpatuloy. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po. Naging maluwag po yung damdamin ko at makakatulog po ako ng maayos, no? At pagpalain din po kayo ng Panginoon sa lahat po na nagdadasal sa akin. Yun lang po, maraming salamat. At sana hindi nyo po pagdaanan yung pinagdadaanan ko, no? Huwag nyo pong ayoko po, hindi po ako magiging masaya na maranasan nyo yung mararanasan ko. Tama na pong ako na lang. Huwag na lang po kayo. Yun lang po. God bless you. Please subscribe on my YouTube channel, Sanrio TV. Maraming salamat po. God bless you.